ayan. Magandang gabi sa ating lahat. Nandito na naman tayo. So, ayan. Sa ilang araw natin? Pang 17 na gabi. Na araw natin ngayon. Sa ating ginagawang 30 days video challenge. Pasensya na kayo sa suot ko Yan, butas-butas na. Wala ng pera. Wala ng pera ang abroad. Sa pambahay lang naman kaya hinahayaan ko na. Hindi ko pa muna tinatapon. Hopefully mga banda-banda riyan, tatapon na din natin. Pag na na talaga, warak na. Pero sa ngayon, pwede pa naman. Tingnan nyo, kilikilaw. Nako nga. Yan ang buhay abroad. Kailangan magtipid. Pero tayo ay tipid na. Hindi naman. Ayos pa naman yung damit. Kaya sinusuot ko pa. So, ayan. Hoy, ako. Ito. Para needle. Sira na kasi yung sapatos ko kaya bumili ako nito. Tatahiin ko. Problema, hindi pa dumadating yung sinulid na kasama. At nakakatawa kanina yung binili kong tawag dito, yung pandikit. Ano ba't naman at ang pinadala ng seller ay ito, basket. Didikit kaya ito sa sapatos ko. Sa tingin nyo, magagamit kaya natin yung pandikit sa sapatos? Hinayaan ko na, hindi ko na ibabalik. At mag-aano na lang tayo ng review doon sa binilhan natin. Popost na lang natin dito para aware din yung mga ibang bibili. So siguro ito gagawin ko na lang na lalagyan ng sapatos. May lalagyan naman ako dito kaso lang medyo madami na yatang laman. Hindi naman nasasuot lahat. Hindi naman karamihan. Hindi naman ako mahilig sa sapatos talaga. Madalang lang bumibili. Yung tama lang, meron kang panglakad, pang alis na formal. May sapatos kang semi-formal. Meron sapatos na sports shoes, ganun. Yun lang. 3. Saka iba yung sapatos sa opisina. So, hindi naman tayo mahilig talaga sa sapatos. So, yun. Bukas nga pala, holiday kami bukas. Wala kaming pasok dahil nga election nga bukas. Huling araw ng election dito. At siguro sa linggo na lang, baka papasok kami ng linggo. At kasi sobrang dami talaga namin ginagawa ngayon at kailangan talaga namin tapusin yung project para masimulan na uli yung bagong project. Kasi pag hindi natapos yung ngayon, yung isang project ay yung dalawang project, tapos magsisimula na naman sa bago, magpapatong, kaya mahihirapan. Hindi naman kalakihan kasi yung company, nasa 100 lang yung total labors, nasa 100 lang. So ayun, hopefully matapos namin ngayong buwan yung mga isa o dalawang project para yun masimulan na uli yung bago. So ayun lang ang kaya medyo overtime muna at nag-iisa pa tayo ngayon dito sa opisina sa design office.
sa department ko, sa furniture. Kasi yun nga, yung isa namin kasama na pabalik na, pero nasa ano pa, nandun pa sa Cebu. Yung visa niya yata hindi pa din naayos. Ewan ko lang kung kailan maaayos yung visa na. Titingnan pa kung pupunta pa siya ng Maynila para kuha ng visa doon sa BGC, sa opisina ng Indian Embassy. Pero madali lang naman magkumuha ng visa papunta dito sa India, hindi naman sobrang stricto, basta kumpleto lang kumpleto lang yung documents mo. Yun, madali na lang yun. At saka ano naman siya, yung matatawag nating balik manggagawa kasi nga same company lang naman. So hindi na siya mahihirapan sa sa ang tawag dito sa yung POAE dati. Bago na yun ang pangalan niya, nakalimutan ko na. DMW pala, Department of Migrant Workers. So siguro naman siya kasi may record na siya doon, may mga medical naman na siya doon dati pa. Hindi naman siya required na magpa-medical uli dahil nga balik manggagawa. Tuturing ng balik manggagawa naman siya. At pa rin yung country at yung company niya babalikan niya is ganun pa rin naman. Kaya hindi na siya dadaan siguro sa medical pa. Hopefully. At na makarating na dito ng maaga. At hopefully makabakasyon na kami. Yahoo! Bakasyon na! So, ayun. Sana matapos na yung project at na makabakasyon na. Sa mga magtatanong kung ilang taon ako dito sa India, 15 years na po. 15 years nang nagtitiis dito sa India. Kung magtatanong kayo kung maayos ba yung lugar, yung pamumuhay dito, hindi mo siya mafe-feel dahil nga araw-araw namang napasok sa trabaho, aalis ng mga alas 8, uuwi ng alas 6 ng gabi. So, yun ang magiging routine mo. So, talagang hindi mo mafe-feel yung kung maayos ba o hindi. Compared naman sa kung gaano kaganda yung city, hindi siya ganun kaganda kasi nga lumang syudad yung Kolkata. May dinevelop silang bagong city which is I think medyo malayo yung distansya sa lumang city. Nasa mga 10 kilometers yata. At so hindi naman kami napapasyal doon palagi kasi nga medyo malayo. Mas malapit kasi sa amin yung lumang city. So, ayun. Tungkol naman sa halimbawa magtatanong kayo kung may nightlife ba dito, may mga ba. Meron naman. Ang nightlife nila dito is ewan ko lang kung nabago na nila kasi dati ang nightlife nila is hanggang 12 lang, 12:30 ganun. Dahil nga dati mga few years back, 8 years back yata yon before ng pandemic. May dati kasi yung nightlife nila is pwede hanggang magdamag, hanggang alas 3 ganun, alas 4. Tapos may nangyari na gang rape na ang location ay doon banda nanggaling ang doon sa yung na rape na babae, galing siya sa nightlife. Yun, mga disco, mga pub ganon doon sa city. Tapos na gang rape siya. Dinala sa medyo liblib na lugar, doon siya ginahasa ng 3 tao. Pagkatapos nun, sa incidenting na nangyari na yon,
binago nila yung nightlife ng area. So hanggang ano lang 12:30 ganun. Yung nangyari na yun is halos magkasabay nung nangyari doon sa New Delhi, yung kung naalala niyo yung ano yung batang nagang rape sa ano. Hindi naman siya bata, dalagang nagang rape doon sa bus. Halos magkasabay sila nung nandito na nangyari. So kaya yon. Pero kung magtatanong ko yung kung meron bang nightlife, meron naman dito. Madaming mga pub, mga yun lang, hindi uso yung ano dito, yung alam nyo na yung bomba o yung hubad na bar, wala dito. Bawal yun dito. Merong nagsasayaw pero nakadamit. Yun ang ano dito. Kaya minsan kung gusto namin mag nightlife, doon na lang sa mga ano, mga pub. Kwentong inuman, kunting inuman, kwentuhan, may pwede namang mag ano, parang may disco na din. So ayun. Pero madalang kami napunta ka doon kasi nga medyo malayo at na edad na din. hindi na type ang nightlife. Itulog na lang kasi ang tuhod. Yun lang ano, minsan nakakatamad din kasi minsan pumunta ng city dahil nga sa gabi pag pauwi na, minsan ano, pahirapan yung pagkuha ng Uber o kaya taxi. Kaya yun, minsan tinatamad na lang pumunta. Hindi naman ganun kamahal yung pamasahe kasi nga halimbawa 3 o 4 kayo, kung magiging pamasahe is 700 rupees, so mga 500 sa peso, hahatiin yung 4, so ayos na din. Ang pagkain naman dito hindi naman ano, sa una lang talaga pag yung baguhan ka dito, medyo matapang talaga yung ano nila, yung amoy ng pagkain dahil nga maano sila sa spices, kargado sa spices yung ano nila, yung pagkain nila, lalo na sa sibuyas. Sobrang hilig nila sa sibuyas. Tapos maanghang pa yung mga luto. Tapos yun, mahilig sila sa lutong mamantika. Lalo na yung mga Bengali, mahilig sila. So, yun ang kaanuhan sa kanila. Pero masarap naman pag pag halimbawang naka-adjust ka na sa amoy. Ang ano lang talaga is yung amoy. Yung amoy lang talaga ng pagkain nila ang medyo off para sa mga baguhan. Pero once na nasanay ka na sa amoy, masarap naman na. Hahanap-hanapin mo pa. Yun ang katotohanan. Yan. So, ayun po ang ano natin, konting kwentuhan natin ngayon. So, bukas, pahinga tayo bukas. At election day dito. I don't know kung makakapunta kami ng palengke ng wheat market bukas. Titingnan kasi nga baka busy yung mga tao, baka sarado din yung mga mga palengke dahil nga election day bukas. So malamang mga tao na sa labas pa-participate sa election nila. Pipili na naman ng bagong corrupt na uupo sa gobyerno. At yun, hopefully mananalo pa rin yung administration nila
at para maipagpatuloy nila yung magandang takbo ng kanilang economy. At kasi mahirap din pag nagbago na naman sila, baka matulad lang sa atin sa Pilipinas na hindi ganoon consistent yung takbo ng economy natin. So ayun lang. So sa mga may mga katanungan diyan, comment lang kayo or pag siguro kung personal yung mga tanong niyo na yung mga tanong nyo kung medyo personal, email nyo na lang ako. Kikita nyo naman yung email ko dyan sa sa information ko dito sa YouTube channel natin. At yun, baka masagot ko yung mga tanong nyo. So hanggang dito na lang muna. Ingat po tayo palagi and God bless. Good night.